Tayong dalawa laban sa mundo, sis! Ang mga salitang iyon mula kay Carla Reyes ay parang isang mainit na yakap sa puso ni Leah Cruz. Nakaupo sila sa staff room ng restaurant. Sa kanilang sandaling break, pinagsasaluhan ang isang piraso ng cake. Sa labas, ang mundo ay maingay at magulo. Ngunit sa loob ng maliit na silid na iyon, sa presensya ng kanyang matalik na kaibigan, si Leah ay ligtas. Para kay Leah, si Carla ay hindi lang isang kaibigan. Siya ay isang kapatid, isang anghel. Mula pa noong bata sila, mula ng kupkupin ng pamilya Reyes ang ulilang si Leah, si Carla na ang naging sandigan niya. Ang lahat ng mayroon siya ngayon, ang trabahong ito, ang isang bubong na masisilungan, ay utang niya kay Carla at sa pamilya nito. Kaya ang kaligayahan ni Carla ay kaligayahan na rin niya. Siyempre naman, sagot ni Leah, ngumiti. Walang iwanan. Ngunit ang pangakong iyon ay masusubok sa pagbukas ng pinto ng kanilang restaurant. Isang lalaki ang pumasok. Hindi ito ang karaniwang customer nila. Matangkad ito, may magandang tindig, at ang paraan ng paglakad nito ay puno ng kumpiyansa. Umupo ito sa isang mesa sa section ni Carla. Ngunit ang mga mata nito ay napunta kay Leah. Isang segundo lang, isang sulyap. Ngunit para kay Leah, ang isang segundong iyon ay parang isang mabagal na paggalaw ng kamera sa isang pelikula. Naramdaman niya ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang gwapo, bulong ni Carla sa kanyang tabi, hindi napapansin ang nangyari. Akin siya ha? Tumangulang si Leah, pilit na iwinawaksi ang kakaibang pakiramdam. Buong oras na naroon ang lalaki, si Carla ang gumawa ng lahat para makuha ang atensyon nito. Ang pagtawa nito ay mas malakas. Ang paglakad nito ay mas may indayog. Ngunit ang lalaki ay tila isang estatwa. Magalang, ngunit malayo. Nang oras na para umorder, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Agad na lumapit si Carla. May matamis na ngiti. Yes, sir? What can I get for you? Hindi tumingin ang lalaki kay Carla. Ang mga mata nito ay muling hinanap si Leah na abala sa kabilang mesa. Miss, tawag nito. Ang boses ay kalmado at malalim. Pwede bang ikaw ang kumuha ng order ko? Natigilan si Leah. At sa likod niya, naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Carla. Lumapit si Leah, nanginginig ang kamay. Kinuha niya ang order ng lalaki. Hindi niya niya ito kayang tingnan sa mata. Nang matapos kumain ang lalaki, nag-iwan ito ng bayad sa mesa at umalis na. Gaya ng dati, si Carla ang unang lumapit para kunin ito. Wow! Ang laki ng tip, sabi ni Carla. Ngunit pag-angat niya ng bill, may isang maliit na piraso ng tissue paper na nahulog mula sa ilalim nito. Pinulot ito ni Leah, may nakasulat, para sa kanya. Salamat sa magandang serbisyo. Sana ikaw ulit ang mag-serve sa akin bukas. Gino Alcaraz nakangiti. Itinago ni Leah ang papel sa kanyang bulsa. Isang maliit na sikreto. Isang maliit na kilig. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mukha ni Carla. Wala na ang ngiti. Wala na ang saya. Ang tanging naroon ay isang anino. Isang anino ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Leah dati sa mga mata ng kanyang anghel. Isang aninong malamig. At si Gino Alcaraz ay isang arkitekto. Sanay siyang tumingin sa mga bagay-bagay ng may detalye. Ang tibay ng pundasyon, ang daloy ng espasyo, ang kaluluwa ng isang istruktura. At sa restaurant na iyon, sa gitna ng ingay at ordinaryong disenyo, isang bagay ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Si Leah, hindi lang ang kanyang muka na may simpleng ganda,
Ito ay ang paraan ng kanyang pagkilos. Ang tahimik na grasya, ang sinseridad sa kanyang mga ngiti. Habang ang kasama nitong si Carla ay parang isang malakas na anunsyo na pilit na kumukuha ng atensyon, si Leah naman ay parang isang tahimik na tula na kailangan mong basahin ng mabuti para maintindihan. At gusto niyang basahin ang tulang iyon, kaya bumalik siya. Kinabukasan, sa parehong oras, umupo siya sa parehong mesa. At gaya ng inaasahan, si Carla ang unang sumalubong sa kanya, mas matamis pa ang ngiti kaysa kahapon. "Hi, Sir Gino! Welcome back!" "Hello?" Sagot ni Gino, pilit na ngumingiti. Ang mga mata niya ay naglilibot, hinahanap ang isang pamilyar na mukha. Nasaan si Leah? Ang tanong na iyon ay nagpabago sa ekspresyon ni Carla sa loob ng isang segundo. Ang tamis ay bahagyang nawala. "Ah, si Leah, nasa kusina yata, abala. Ako na lang ang mag-aasikaso sa'yo." Buong oras na naroon si Gino, hindi niya nakita si Leah. Naramdaman niyang sinadya ito. Samantala, sa kusina, abala si Leah sa paghihiwa ng mga sibuyas. Ngunit ang isip niya ay nasa labas. Narinig niya ang boses ni Gino. Naramdaman niya ang presensya nito, ngunit hindi siya makalabas. "Leah, dito ka lang," sabi sa kanya ni Carla kanina. "Maraming trabaho sa likod. Ako na ang bahala sa mga customer." Alam ni Leah na isa itong utos. Pagkatapos ng shift, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, kinausap siya ni Carla. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang muka ay puno ng pag-aalala ng isang nakatatandang kapatid. "Leah," sabi nito, "utang na loob, huwag mong kalimutan, pamilya tayo. Ang pamilya hindi nag-aagawan. Alam kong mabait ka. Hindi mo gagawin ang isang bagay na ikakasakit ng damdamin ko, 'di ba?" Ang mga salita ay malambot, ngunit ang kahulugan ay matalim. Isang babala. Napayuko si Leah. "O naman, Carla." Paglabas ni Leah ng restaurant, pagod at malungkot, isang boses ang tumawag sa kanya. "Leah." Napalingon siya. Si Gino, nakasandal ito sa kanyang kotse sa di kalayuan, naghihintay. "Sir, Gino na lang," sabi nito, lumalapit. "Kanina pa kita hinihintay. Bakit hindi ka lumabas?" "Marami po kasing trabaho sa kusina." Pagsisinungaling ni Leah, hindi ito naniwala. Alam niya. "Ganoon ba? Kung ganon, baka pwede kitang yayain magkape para makabawi man lang sa pagod mo." Ang puso ni Leah ay gustong sumigaw ng oo, ngunit ang mukha ni Carla at ang mga salita nito ay biglang pumasok sa kanyang isipan. "Hindi tayo nag-aagawan." Umiling si Leah, hindi makatingin ng diretso. "Sorry, Sir Gino, hindi po pwede." "Bakit?" "Kasi baka magalit si Carla." At tumalikod na siya at naglakad palayo, iniwan si Gino na nakatayo roon, puno ng pagkalito. Mula sa bintana ng restaurant, sa ikalawang palapag, pinanood ni Carla ang lahat. Isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagtanggi ni Leah ay hindi nagpatinag kay Gino. Sa halip, mas lalo pa siyang naging determinado. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Leah noong gabing iyon. Isang kalungkutan, isang takot, na nagsasabing hindi ayaw ang tunay na sagot, kundi hindi pwede. At gusto niyang malaman kung bakit. Sinubukan ni Leah na iwasan siya. Nagpalit siya ng shift. Nagboluntaryo siyang maglinis ng bodega. Ginawa niya ang lahat para lang hindi sila mag-cruise ng landas. Ngunit si Gino ay parang isang anino. Laging naroon. Laging naghihintay. Isang gabi,
Pagkatapos ng kanyang late night shift, bumuhos ang isang malakas na ulan. Walang masakyan si Leah. Basang-basa na siya sa ilalim ng isang maliit na waiting shed. Biglang isang itim na kotse ang huminto sa harap niya. Bumukas ang bintana. Si Gino. "Sakay na," sabi nito. "Hindi na po, sir. Nakakahiya." "Huwag ka nang makulit, Leah. Sakay na bago ka pa magkasakit." Sabi nito, ang boses ay hindi na nagtatanong, kundi nag-uutos. Walang nagawa si Leah kundi ang sumakay. Sa loob ng kotse, ang tanging maririnig lang ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong at ang tunog ng windshield wiper. Ibinigay sa kanya ni Gino ang kanyang jacket. "Salamat," mahinang sabi ni Leah. "Bakit mo ako iniiwasan?" Diretso sa puntong tanong ni Gino. Napayuko si Leah. "Hindi po kita iniiwasan." "Leah," sabi ni Gino, mas malumanay ngayon. "Alam kong may problema. Si Carla ba?" Hindi sumagot si Leah. Ngunit ang kanyang katahimikan ay isang malakas na oo. "Leah, hindi ako interesado kay Carla," sabi ni Gino. Itinigil ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malapit sa bahay nila. "Mula pa noong una, ikaw." Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Leah dati. "Ikaw ang gusto ko." Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig, ngunit siya ring mga salitang pinakatatakutan niya. Naramdaman niya ang mga luha na nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luha ng saya at ng konsensya. "Hindi pwede, Gino," sabi niya, umiiling. "Si Carla, kapatid ko siya." "Hindi mo siya kapatid," sabi ni Gino. "At hindi mo pag-aari ang kaligayahan niya. May sarili kang kaligayahan, Leah. At sana hayaan mong maging parte ako niyan." Dahan-dahan inilapit ni Gino ang kanyang mukha. Naramdaman ni Leah ang mainit na hininga nito. Ang puso niya ay sumisigaw ng huwag, pero ang katawan niya ay hindi gumagalaw at hinalikan siya nito. Isang halik na puno ng lahat ng hindi nila masabi, puno ng pagnanasa, ng pangungulila, ng isang pag-ibig na bawal. Sa simula, sinubukan ni Leah na lumaban. Ngunit ang init ng mga labi ni Gino ay parang isang apoy na tumunaw sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tumugon siya, gumanti siya ng halik, ibinuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sa kabilang dako ng kalsada, sa loob ng isang taxi na walang ilaw, nakatayo si Carla Reyes. Pinanood niya ang lahat, ang pag-uusap, ang unti-unting paglapit, ang halik, ang bawat segundo ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding galit. "Akin lang dapat yan." Nanginginig ang mga kamay, itinaas niya ang kanyang cellphone. Itinutok niya ang kamera sa kotse ni Gino. Click! Isang litrato. Isang malinaw na litrato ng 2 taong nagtataksil sa kanya. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang lalaking inaari na niyang kanya. Kinabukasan, maagang pumasok si Leah sa trabaho. Ang puso ay puno ng kilig at kaba. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Carla. Ngunit si Carla ang unang lumapit sa kanya. Tahimik, walang emosyon. "Leah," sabi nito. "Carla, magpapaliwanag ako." Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Inilapag ni Carla ang cellphone nito sa mesa. Sa screen, naroon ang litrato, ang halik, ang katibayan ng kanyang pagtataksil. "Ano to, Leah?" tanong ni Carla. Ang boses ay malamig at basag.
Akala ko ba kapatid kita? Ang litrato sa screen ng cellphone ni Carla ay parang isang salamin na nagpapakita sa pinakapangit na bersyon ni Leah. Ang isang taksil, ang isang mang-aagaw. Carla, pakinggan mo muna ako. Pagmamakaawa ni Leah, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko sinasadya, biglaan lang. May ibig sabihin, yun sa akin pero may ibig sabihin? Ulit ni Carla, isang tawang mapait ang kumawala sa kanya. May ibig sabihin din sa akin si Gino, Leah. Alam mo yan. Alam mo kung gaano ko siya kagusto. At alam mong sa buong buhay ko, ngayon lang ako nagkagusto ng ganito sa isang lalaki. Ang bawat salita ni Carla ay isang dagdag na bigat sa konsensya ni Leah. At ikaw, pagpapatuloy ni Carla, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ikaw na tinuring kong kapatid, ikaw na laging nasa tabi ko, ikaw pa ang ahas sa sarili kong hardin. Hindi na nakasagot si Leah. Ano pa ang sasabihin niya? Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Ang sakit sa mga mata ni Carla ay totoo at ang kasalanan ay sa kanya. Mula sa araw na iyon, ang masayang samahan nila ay naging isang malamig na giyera. Hindi na siya kinakausap ni Carla. Ngunit ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Sa trabaho, ipaparamdam ni Carla sa lahat kung gaano siya nasasaktan. Madalas siyang tulala. Minsan, makikita siya ng ibang staff na umiiyak sa isang sulok. Isang beses, aksidente siyang nahimatay sa gitna ng restaurant at ang dahilan daw ay stress at pagod. Ang lahat ng sisi ay napunta kay Leah. Ang mga katrabaho nila na dati mabait sa kanya ay nagsimula na siyang iwasan. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Grabe si Leah, no? Parang anghel pero ahas pala. Kawawa naman si Carla. Best friend pa niya ang tumraydor sa kanya. Ang pinakamasakit ay ang pagtawag sa kanya ng ina ni Carla. Leah, anak, sabi nito sa telepono. Nag-aalala na ako kay Carla. Hindi na siya kumakain, lagi siyang umiiyak. Anak, alam mo namang si Carla lang ang mayroon kami. Siya na lang ang natitira sa amin. Huwag mo siyang saktan, pakiusap. Ang salitang anak ay parang isang kutsilyong humiwa sa puso ni Leah. Ang pamilyang kumupkop sa kanya ay sinasaktan niya. Dahil dito, ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon. Si Gino, sinimulan niyang harangan ang lahat ng koneksyon nito sa kanya. Ang mga tawag, hindi niya sinasagot. Ang mga text, hindi niya binabasa. Isang araw, binlock na niya ang numero nito. Ngunit si Gino ay hindi sumuko. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang shift, nagulat si Leah nang makita si Gino na naghihintay sa labas ng restaurant. Leah, mag-usap tayo, sabi nito. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Leah, naglalakad palayo. Sinundan siya ni Gino. Anong nangyari pagkatapos ng gabing iyon? Akala ko ba? Walang tayo, Gino. Butol ni Leah, hindi lumilingon. Isang pagkakamali lang yon, kalimutan mo na. Hindi ako naniniwala sa iyo. Huminto si Leah at humarap dito. Ang mukha ay isang malamig na maskara. Kung ganon, hayaan mong liwanagin ko. Hindi kita gusto. Hindi kita kailanman magugustuhan. Si Carla ang gusto mo, hindi ako. Kaya tigilan mo na ako. Ang sakit sa mga mata ni Gino ay halos magpabagsak sa itinayo niyang pader. Ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Iniwan si Gino na nakatayo roon.
basag ang puso. Habang naglalakad siya, ang bawat hakbang ay isang pagtangis. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Carla sa sala, nakaupo sa dilim. Carla, okay ka na ba? Tanong ni Carla. Ang boses ay mahina. Masaya ka na ba ngayong pareho na tayo nung nasasaktan? Umupo si Leah sa tabi nito. Patawad, Carla. May sasabihin ako sa iyo, Leah. Sabi ni Carla, umiiyak. Pero ipangako mo, hindi ka magagalit dahil hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Niyakap ni Carla si Leah tungkol sa amin ni Gino. Ang tanging naririnig sa opisina ng doktor ay ang malakas na kabog ng dibdib ni Carla Reyes. Nakatitig siya sa puting piraso ng plastik na hawak niya, 2 pulang linya. Positibo. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi, hindi pwede. Ang ama ng batang ito ay si Mark, ang dati niyang nobyo. Ang lalaking bumalik sa buhay niya 1 buwan na ang nakalipas para sa isang gabi ng pagkakamali at pangakong walang laman. Isang gabi kung kailan siya lasing, malungkot at desperadong makaramdam na may nagmamahal sa kanya. Si Gino. Ang pag-iisip pa lang sa pangalan nito ay nagdulot ng pait sa kanyang dila. Ginawa niya ang lahat, ang pagpapakyut, ang pagpapapansin. Ngunit ang mga mata ni Gino ay laging sa iba nakatingin. Kay Leah, ang babaeng tinuring niyang kapatid, ang babaeng utusan niya, ang babaeng dapat ay nasa likod lang niya palagi. Inagaw nito ang dapat na sa kanya. Kahapon, sinubukan niyang kausapin si Gino sa huling pagkakataon. Hinarang niya ito sa parking lot ng restaurant. Gino, pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pagmamakaawa niya, ang tingin ni Gino ay malamig. Carla, sinabi ko na sa'yo, si Leah ang mahal ko. Walang magbabago doon. Tigilan mo na to. Tigilan mo na to. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Isang sampal na gumising sa lahat ng kanyang insecurities, sa lahat ng takot niyang maiwanan. Hindi, hindi siya ang iiwanan. Hindi sa pagkakataong ito. Umuwi siyang talunan at kinabukasan ang 2 pulang linya sa pregnancy test ay hindi na isang problema. Ito ay naging isang solusyon, isang sandata. Nang gabing iyon, hinintay niya si Leah sa sala. Inensayo niya ang bawat salita. Inensayo niya ang bawat hikbi. Nang umupo si Leah sa tabi niya, sinimulan na niya ang kanyang palabas. Leah, sabi niya, ang boses ay basag. Noong gabing nakita ko yung litrato, yung halik ninyo ni Gino, hindi ko na alam ang gagawin ko. Niyakap niya si Leah, uminom ako, naglasing ako, at pumunta ako sa kanya, kay Gino. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Leah. Lasing kami pareho. Pagpapatuloy niya, umiiyak na ngayon. Pareho kaming nasaktan dahil sa'yo at may nangyari sa amin, Leah. Humiwalay siya sa pagkakayakap at tumingin kay Leah. Ang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi. Isang pagkakamali lang yon, isang gabi lang, pero may kapalit ang gabing iyon. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang pregnancy test. Ipinakita niya ito kay Leah. Buntis ako, Leah. Nakita niya ang reaksyon ni Leah, ang pagkagulat, ang hindi makapaniwala, ang unti-unting pagguho ng mundo nito. Buntis ako. Ulit ni Carla, ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya sa puso ni Leah. At si Gino ang ama. Ang 2 pulang linya sa pregnancy test ay parang 2 nagbabagang bakal na tumusok
sa mga mata ni Leah. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso at ang mga hikbi ni Carla. Si Gino at si Carla. May nangyari, buntis siya. Ang mga piraso ng impormasyon ay parang mga basag na salamin sa kanyang isipan. Sinusugatan ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Kasalanan niya kung hindi lang siya nagpadala sa tukso, kung hindi lang niya hinalikan si Gino, kung naging tapat lang siyang kapatid kay Carla. Hindi sana masasaktan ng ganito si Carla. Hindi sana magkakamali si Gino. Hindi sana mabubuo ang isang batang walang kasalanan sa gitna ng kanilang gulo. Anong, anong gagawin mo? Iyon lang ang salitang nagawa niyang buuin. Hindi ko alam, iyak ni Carla. Natatakot ako, Leah. Natatakot akong harapin si Gino ng mag-isa. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Leah para sa sarili niya. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang kapatid, wasak at nag-iisa. Ang babaeng nagligtas sa kanya noon ay kailangan naman niya ngayong iligtas. Huwag kang mag-alala, sabi ni Leah. Hinawakan ang kamay ni Carla. Kakausapin ko siya. Aayusin ko to. Kinabukasan, nag-text siya kay Gino. Magkita tayo. Sa park kung saan tayo unang nag-usap. 6 p.m. Buong araw, parang isang bangkay na naglalakad si Leah. Ang bawat ngiti, bawat pagbati sa mga customer ay isang pag-arte. Pagdating ng 6:00, naroon na si Gino, naghihintay sa isang bench. Nang makita siya nito, isang nangiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting mas lalong dumurog sa puso ni Leah. Leah, sabi nito, tumatayo. Akala ko hindi na niya ito pinatapos. Walang emosyon, inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ng positibong pregnancy test na ipinadala sa kanya ni Carla. Ano to, Gino? Tanong. Ang boses ay malamig at walang buhay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Gino. Kumunot ang noo nito, puno ng pagkalito. Ano yan? Kanino yan? Huwag ka nang magmaang-maangan, sabi ni Leah. Kay Carla yan. At alam kong alam mo kung sino ang ama. Nanlaki ang mga mata ni Gino. Natawa ito, isang tawang hindi makapaniwala. Ano? Si Carla? Buntis? At ako ang ama? Nababaliw ka na ba? Huwag mo akong tawaging baliw, Gino. Nakita ko kayo. Palagi kayong magkasama nitong mga nakaraang linggo. Sigaw ni Leah, ang sakit ay unti-unti nang nagiging galit. At ngayon sisirain mo ang buhay ng kapatid ko. Iiwan mo siyang mag-isang magpapalaki sa anak ninyo. Hindi totoo yan! Sigaw pabalik ni Gino. Hinawakan siya sa braso. Hindi kami natulog ni Carla. Kahit kailan. Isang bitag yan, Leah. Ginagamit ka niya. Bitiwan mo ako. Pagpupumiglas ni Leah. Nakita ko ang ebidensya, Gino, at mas pinipili kong paniwalaan ang kapatid ko kaysa sa isang lalaking katulad mo. Ang sakit sa mga mata ni Gino ay hindi na maipinta. Binitiwan siya nito. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan, sabi nito, ang boses ay basag na. Tumalikod si Leah. Ang bawat hakbang palayo ay parang isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat hakbang ay isang paghiwa sa kanyang puso. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa kanilang lahat. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon likod.
Tumawid siya sa isang kalsada, hindi na tumitingin. Ang tanging nasa isip niya ay ang sakit. Hindi niya narinig ang malakas na busina. Hindi niya nakita ang nakakasilaw na mga ilaw. Ang huli niyang narinig ay ang sigaw ni Gino na tinatawag ang kanyang pangalan. Skribang! At pagkatapos, kadiliman. Ang amoy ng ospital, antiseptiko, gamot at takot ang gumising sa diwa ni Gino. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang plastik sa labas ng emergency room. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dugo. Dugo ni Leah. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena. Ang tunog ng preno, ang pagbagsak ng katawan ni Leah sa basang kalsada, ang sigaw niya, ang lahat ay parang isang masamang panaginip na hindi niya magisingan. Sir Alcaraz, isang boses ang tumawag sa kanya, isang nurse. Gising na po ang pasyente, hinahanap po kayo. Pero bago pa man siya makatayo, dumating na ang pamilya ni Carla, ang nanay nito at si Carla mismo na may mga mata ng isang perpektong nag-aalalang kapatid. Anong nangyari kay Leah? Sigaw ng ina ni Carla, sinisisi si Gino. Ikaw ang may kasalanan nito. Mula nang dumating ka sa buhay nila, nagkagulo na. Hindi sumagot si Gino. Hayaan na lang sila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay si Leah. Habang nagkakagulo sila, isang anino ang tahimik na lumapit kay Gino, si Mona, ang tahimik na waitress na laging kasama ni Leah at Carla. Sir, bulong nito, nanginginig. May kailangan po kayong malaman. Mona, hindi ito ang oras. Importante po ito, sir. Pagpupumilit nito, ang mga mata ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Tungkol po kay Ma'am Carla. Inabot ni Mona ang kanyang cellphone kay Gino. Basahin niyo po, sir, ang mga text niya sa akin. Pakiusap. Naguguluhan, kinuha ni Gino ang cellphone. Binuksan niya ang conversation. Mga text message sa pagitan ni Mona at Mona at ni Carla. Carla, Mona, tulungan mo ako. Paano ba gumawa ng pekeng pregnancy test? Mona, ha? Bakit, ma'am? Carla, basta. Kailangan kong gumawa ng paraan para itali si Gino sa akin. Carla, nakausap ko na si Mark. Sabi niya, pananagutan niya ang bata pero ayoko sa kanya. Si Gino ang gusto ko. Mona, ma'am, masama po yan. Carla, wala kang pakialam. Kung hindi mo ako tutulungan, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Ang bawat salita ay parang isang bomba na sumasabog sa isipan ni Gino, si Mark. Ang dating nobyo ni Carla, hindi siya ang ama. Isang kasinungalingan, isang masakit, madumi, at desperadong kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor ang lumabas. Family of Leah Cruz? Kami po. Mabilis na sagot ni Gino at ng nanay ni Carla. Ngumiti ang doktor. Huwag po kayong mag-alala. Minor bruises and a slight concussion lang ang tinamo niya. She's a very lucky woman. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Mr. Alcaraz, lumingon ang doktor kay Gino. Your girlfriend is stable. She's asking for you. Tumingin ito sa hawak nitong clipboard. And congratulations, sabi ng doktor nakangiti. The baby is safe. Ang buong mundo ni Gino Alcaraz ay tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ospital ay nawala. Ang mga boses sa paligid niya ay humina. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang salitang iyon na paulit-ulit, baby.
Tumingin siya sa doktor, ang muka ay isang blankong papel. "Baby?" tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. "Anong baby?" Tumingin ang doktor sa kanya, naguguluhan. "Hindi niyo pa po alam? Buntis po si Miss Cruz." Ang balita ay parang isang pagsabog. Si Gino ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Isang anak, magiging ama siya. Ang anak nila ni Leah. Isang masayang apoy ang biglang nag-alab sa gitna ng kanyang nagdadalamhating puso. Ngunit ang apoy na iyon ay mabilis na naging isang nagbabagang galit nang tumingin siya kay Carla. Ang mukha nito ay hindi na nag-aalala. Puno na ito ng gulat at inggit. Nahuli na. "Anong sinasabi ng Doktor Gino?" tanong ng ina ni Carla. "Anong baby?" Hindi sumagot si Gino. Naglakad lang siya papasok sa silid kung nasaan si Leah. Nakahiga ito sa kama, may benda sa ulo, ang muka ay maputla. Pagkakita nito sa kanya, isang luha ang pumatak mula sa mata nito. "Gino," bulong nito. Lumapit si Gino. Kinuha niya ang cellphone ni Mona at walang salitang ipinakita kay Leah. Binasa ni Leah ang mga text message. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang bawat salita na kanyang binabasa ay isang piraso ng katotohanan na bumubuo sa isang malaking larawan ng panloloko. Hindi si Gino. Hindi si Gino ang ama ng dinadala ni Carla. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng konsensya ay dahil sa isang kasinungalingan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Pakiramdam niya naligo siya sa isang napakaruming tubig. "Patawad," bulong ni Leah umiiyak. "Patawarin mo ako, Gino. Naniwala ako sa kanya." "Shh," sabi ni Gino, hinahaplos ang kanyang buhok. "Walang may kasalanan kundi siya." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Carla, may dalang isang basket ng prutas. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. "Leah! Sis! Okay ka lang ba? Sobra akong nag-alala." Hindi kumibo si Leah. Tinitigan niya lang si Carla, ang babaeng tinuring niyang kapatid, ang kanyang anghel, ang kanyang demonyo. "Bakit, Carla?" tanong ni Leah. Ang boses ay kalmado, ngunit ang kalmadong iyon ay mas nakakatakot pa sa kahit anong sigaw. "Bakit mo to ginawa sa akin?" Sa atin, natigilan si Carla. Nakita niya ang cellphone sa kamay ni Gino. Alam na nila. "Leah, hindi totoo yan." Pagkakaila niya. "Sinisiraan lang ako ng Mona na yan." "Tama na," sabi ni Leah umiling. "Tapos na ang laro mo, Carla." Tumayo si Leah mula sa pagkakahiga, tinulungan ni Gino. Humarap siya sa babaeng sumira sa kanyang tiwala. "Minahal kita, Carla," sabi ni Leah. "Higit pa sa isang kaibigan, tinuring kitang kapatid at ibibigay ko sana ang lahat para sa'yo, kahit ang kaligayahan ko." Humakbang siya palapit, pero ang hiningi mo, hindi lang ang kaligayahan ko, hiningi mo ang buhay ko, ang buhay namin ni Gino, ang buhay ng magiging anak namin. "Hindi ko na utang sa'yo ang buhay ko," sabi ni Leah. Ang bawat salita ay isang pagputol sa kadenang matagal nang nakatali sa kanya. "At lalong hindi ko na utang sa'yo ang kaligayahan ko." Napaatras si Carla. Wala na siyang masabi. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho na. "Umalis ka na," sabi ni Leah. Umiiyak, tumalikod si Carla at tumakbo palabas ng silid. Naiwan silang dalawa ni Gino sa isang tahimik na silid. Isang bagong simula. Lumingon si Gino kay Leah, ang mga mata ay puno ng pag-asa. "Leah, yung sinabi ng doktor," sabi nito.
Totoo ba? Hinawakan ni Leah ang kanyang tiyan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango siya. Ang oo na iyon mula kay Leah ay parang isang musika sa pandinig ni Gino. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo ay biglang naglaho, napalitan ng isang purong hindi maipaliwanag na kaligayahan. Lumapit siya at niyakap si Leah ng mahigpit, maingat na hindi masagi ang mga sugat nito. Niyakap din siya ni Leah pabalik. Sa yakap na iyon, naramdaman nila ang simula ng lahat. Ang kanilang simula, ang balita tungkol sa panloloko ni Carla ay mabilis na kumalat. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang katotohanan, ang pagkabigo ay hindi maipinta sa kanilang mga mukha. Si Carla, sa sobrang kahihiyan at sa bigat ng kanyang mga kasalanan, ay nagkaroon ng nervous breakdown. Dinala siya sa isang tahimik na lugar para magpagaling, malayo sa lahat, para harapin ang sarili niyang mga demonyo. Makalipas ang 2 taon, isang maaraw na hapon sa isang parke, isang maliit na batang lalaki na may mga matang katulad ng kay Gino at ngiting katulad ng kay Leah, ang masayang tumatakbo, hinahabol ang mga kalapati. Liam, dahan-dahan lang anak, sigaw ni Leah mula sa isang bench. Ang tiyan niya ay medyo malaki na ulit. Hayaan mo siya, mahal, sabi ni Gino. Inakbayan siya. Kailangan niyang matutong lumipad. Masaya silang pinanood ang kanilang anak. Ang kanilang pamilya, ang kanilang munting mundo na binuo mula sa mga wasak na piraso ng nakaraan. Ang kanilang kasal ay simple lang, ginanap sa isang maliit na kapilya, kasama ang iilang tunay na kaibigan at pamilya. Si Mona, na naging matalik na kaibigan ni Leah, ang kanyang maid of honor. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Leah kay Gino, "Babalik lang ako." Naglakad siya papunta sa kotse. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na tahimik. Isang aplaya na may malinis na pasilidad. Pumasok siya sa isang maliit na bahay. Sa loob, sa isang balkonaheng nakaharap sa dagat, nakaupo ang isang babae, tahimik na nagbabasa ng libro. Si Carla. Mas payat ito ngayon, mas kalmado. Wala na ang dating apoy ng inggit sa mga mata nito. Ang natira na lang ay isang malungkot na kapayapaan. Nag-angat ito ng tingin at nakita si Leah. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Leah," sabi nito. "Carla," sagot ni Leah. Umupo siya sa tapat nito. Hindi sila nag-usap tungkol sa nakaraan. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang mga libro, ang dagat. Bago umalis si Leah, hinawakan niya ang kamay ni Carla. "Magpagaling ka," sabi niya. Tumango si Carla. "Salamat sa pagdalaw." Walang patawad na binitiwan, walang salamat sa mga kasalanan. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, mayroong isang pag-unawa. Ang pagkakaibigan nila ay hindi na maibabalik, ngunit ang pagpapatawad, iyon ay posible. Pagbalik ni Leah sa parke, sinalubong siya ni Gino at ng maliit na si Liam. "Saan ka galing, Mami?" tanong ng bata. "Binisita ko lang ang isang dating kaibigan," sagot ni Leah, hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Hinawakan ni Gino ang kanyang kamay. "Okay ka lang?" Tumingin si Leah sa kanyang mag-ama, sa pamilyang binuo nila, sa pag-ibig na ipinaglaban nila. Ngumiti siya, isang ngiting buo, isang ngiting malaya. "Oo," sabi niya, "okay na okay." At magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw, isang pangako ng isang panibagong bukas na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang tunay at pinaglabanang simula.